Nakalipas ako na magdamag dito sa bahay ni Mika. Nagkataon naman kasing siya lang ang available sa aming magkakaibigan at mas ayos na rin iyon dahil wala ako sa mood makipagkwentuhan. Habang itong kaibigan naman ay daig pa ang mommy ko sa katatanong na naman. Wala ka bang bala kumain dyan, Lian? Biglang pasok ni Mika sa kwartong ginagamit ko. Nakabase na ito para pumasok sa trabaho. Wala. Pabalang kong sagot at mas lalo sunuksok ang mukha sa unan na yakap ko. Pambihira, 2 araw ka na dito sa bahay ko. Pati pagligo hindi mo pa magawa. Hindi na ikaw si Lian na kilala ko na maarte. Lumapit si Mika sa akin at tinanggal ang kumot sa aking katawan. Masamang tingin na ibinigay ko sa kanya. Ano bang problema niyo ni Freemanger? Simula nang mapadpad ka rito ay ayaw mo magsalita sa problema ninyo. Hindi mo ba alam na oras-oras na lang tumatawag ang jowa mo kung nahanap ka na? Wala akong pakaalam sa kanya. Kago siya. Isa pa yan. Maski ang kakambal mo ay balak na magpunta dito dahil nakakaramdam ata na tinatago kita dito. Langya niya. Wala ako sa mood makipag-usap sa kanya o kahit at sinong nilalang. Yung bunganga mo talaga, Lian. Pwede ba, Mika? Iwan mo na lang ako dito. Kakain na lang ako kapag nagutom na ako. Pagtatabay ko sa kanya. Alam mo, kung hindi lang kita kaibigan, baka matagal na kitang sinabunutan sa babae. Whatever. Kinuha kong muli ang kumot at nagtalukbong. Bahala ka sa buhay mo. Huwag kang alis ng bahay hanggat hindi ka kumakain. Umalis na si Mika at narinig ko pa ang malakas na pagsarado ng pintuan na mukhang napikon din sa akin. Wala kasing alam ang kaibigan ko kung bakit ako nagkakaganito. Wala pa ako sa mood sabihin kung bakit ko nilayasan si Drake. Mabuti na lang talaga at hindi nito sinasabi sa walang hiya kung saan ako nagtatago. Sa totoo lang, masama pa rin talaga ang loob ko. Nasobrahan na ako kakaisip at pakiramdam ko'y nadadepress na ako. Mababaw man ang dahilan ng problema ko pero ramdam ko ang sakit at lungkot. Naiinis rin ako sa sarili ko dahil pakiramdam ko'y napaka-loser kong tao. Kahit pasabihin na nasa akin na ang lahat ng yaman, kagandahan at pagiging kilala. Kapag may gusto kong isang bagay at ayaw namang iloob ay walang saysay ang lahat. Mabuti pa ang mga kaibigan ko. May masaya nang ang love life. Puro buntis pa at alam ko magpapakasal na sila very soon. Ako, may boyfriend nga pero parang gago naman. Ay, mahal ko siya at alam ko kung gaano niya ako kamahal dahil kahit paano o gaano pa ako kabaliw kung minsan ay nahahandle niya ang attitude ko. Pero sa ngayon pakiramdam ko ay napag-iiwanan ako ng mga kaibigan ko. Pero si Mika naman hindi ganoon. Pero bakit ako sobrang apektado? Siguro dahil busy pang kaibigan ko kaya ayos lang sa kanya kung magkaroon na ng pamilya ang iba naming kaibigan. Ewan ko ba? Naiinis talaga ako sa sarili ko. Matapos ng ilang oras na pag-overthink sa mga nonsense na bagay ay tinatamad akong bumangon. Kinuha ko ang cellphone ko at tinatamad pa akong buksan iyon at nanatiling naka-airplane mode lang. Ayoko kasing tumatawag ang animal sa akin. Langyaban niya. Ilang oras kong pinagpaguran ng pag-design sa loob ng kwarto para maging romantic ang aming gabi pero nauwi sa walang kwenta dahil imbis na surpresahin ko ito'y umuwi pa ng lasing. Langhiya. Bagay lang sa kanya na wag na malaman ang effort kong iyon. Buisit siya. Ang bala ko magkabibi ay wala na. Napatingin ako sa wall clock. 8:00 pa lang naman ng umaga. Kahit naiinis sa buhay ay bumangon ako. 2 araw na rin pala akong hindi naliligo. Ewan ko ba at tamad na tamad akong bumangon. Idagdag pa ang isipan kong walang kwenta. Pumasok ako sa banyo at basta ko nalang pinalipad ang suot kong pajama. Bahala na kung saan man mapadpad ang mga iyon. Agad ako nagpunta sa bathtub para magbabad. Mabuti na lang at maligamgam ang tubig at masarap sa pakiramdam. Parang inaantok na naman ako kaya ipinikit ko ang mata ko. Wala naman akong pake kung panay ako tulog. Mas gugustuhin ko na lang ang palaga matulog kaysa ang laging dilat ang mga mata. Pero puro overthink naman. Langhiyang buhay ito. Naalipungatan ako dahil pakiramdam ko ay para akong dinuduyan pero hindi ko magawang idilat ang mga mata ko dahil alam ko naman na panaginip lang ito. May isang malaking palad na humahaplos sa aking katawan at kung makahaplos naman ito ay para bang may kinikilati sa aking katawan. Pamilyar ang amoy ng kung sino man ang nilalang na ito. Kung panaginip man ito ay ayoko nang magising pa. Napaungol ako nang maramdaman ko ang malambot na kama sa aking likuran. I don't know what's the problem, honey babe, but I'll make sure you will pay for making me crazy. Mahinang bulong na alam kong kilalang kilala ko. Naramdaman ko ang magaan nitong pagpuna sa aking katawan. Bawat haplos ng daliri nito sa aking katawan ay napakainit at tagos hanggang sa aking kalamnan. Wait, kilala ko to ah. No.
Naramdaman ko na lang ang pagkumot dito sa akin at biglang pagtahimik. Gustong-gusto ng idilat ko ang mga mata ko dahil mukhang hindi na ito isang panaginip. Dahan-dahan akong nagmulat at ganoon na lang ang gulat ko nang makitang napakalapit ng pagmumukha ni Drake sa aking muka na halos ikaduling ko. Malakas ako napatili sabay sampal sa kanyang pisngi. What the? Mabilis na lumayo sa aking harapan sa Drake at hinawakan ng pisngi na aking sinampal. Honey babe naman, masakit yun. Magkasalubong ang mga kilay nito sa akin. Gago ka? Nakakagulat ka? Ano ginagawa mo dito? Paano mo nalaman na nandito ako? Saka paano kang nakapasok dito? Sunod-sunod ang salita na lumalabas sa bunganga ko. Mabilis akong bumangon at talagang ipinulupot ko ang kumot sa hubad kong katawan. Kanina lang ay nakaidlip ako sa bathtub. Ngayon nandito na sa kama sa harapan mismo ng Draculang ito. Hindi mo kailangan takpan yan. Para namang hindi ko pa nakita at tinikman ng mga yan. Nakatingin pa ito sa aking katawan na may mali siya. Gago ka talaga. Sabay bato ng unan sa pagmumukha nitong nakakainis. Pero nakailag ang buwisit kaya mas lalo lang akong nanggigil sa pagmumukha nito. Why did you suddenly leave without my knowledge? Madilim na ang mukha nitong nakatingin sa akin. Hindi naman ako nagpasindak sa walang hiyang ito. Wala kang pakalam kung gusto kitang layasan. Kaya pwede ba lumayas ka sa harapan ko bago pa mandalim ang paningin ko? Singhal ko sa kanya. What's your problem, Lian? Did I do something wrong with you lately? Akmang hawakan niya ako sa kamay pero mabilis ko siyang pinalo. Eh di alamin mo. God, I don't know what happened. Oh shit. Parang biglang may naisip ito. Honey babe, kaya ka ba nagagalit dahil late na ako nakauwi last night? Oh shit, I'm so sorry. I forgot to tell you na may konting inuman kasi sa isa sa mga kaibigan ko. Tom, I'm so sorry. Bigla lumambot ang hilat siya ng pagmumukha nito. Gago ka! Huwag kang pa-sad boy effect dyan. Hindi ako natutuwa sa'yo. Honey babe, huwag ka naman ganyan. Malungkot ang boss nito pati ang mata nito ay biglang lumamlam. Kahit napakalaking tao nito at mukhang tigasin ay hindi bagay sa kanya ang maging pabebe. Umalis ka dyan. Oh, why? Basta umalis ka. Patanong-tanong pa. Naiirita na talaga ako. No, hindi ako aalis dito hanggat hindi tayo nagkakausap na maayos. Madiin na salita nito sa akin. Ako naman ay mas lalong nabwisit sa taong ito. Wala ka bang common sense? Umalis ka dyan dahil magbibihis ako. Nakita mo naman na nakahubad lang ako, di ba? Napahawak ako sa aking noo dahil pumitik iyon at para bang gusto kong manapak ng mukha ngayon. Oh shit. Okay. Alright. Stay there. I will come back. Dali-dali naman na lumabas ng kwarto si Dracula. Napakagago talaga ng buwisit. Ngaw-ngaw ko nang mawala ito sa aking paningin. Bumaba na ako ng bed para lapitan ang maleta ko. Hindi ko na kasi nilabas sa mga gamit ko nang dumating ako rito. 2 araw na ang nakalipas. Isang beses lang din akong nagpalit ng damit at yun ang labahin ko na inihagis ko dahil wala pa akong kaligo-ligo. Agad na kumunot ang noo ko nang mapansin na wala ang maleta ko. Asan yun? Pagtataka ko, itinago ba ni Josh ang gamit ko? Binuksan ko ang closet. Langya, wala talaga. Napaikot-ikot na ako sa buong kwarto at talagang wala ang gamit ko. Langya, saan napunta iyon? Napatingin ako sa pintuan nang bumukas iyon. Si Drake at may bit-bit na ilang damit ko. Ano? Parang gusto kong murahin na naman ito. Ang walang hiyang ito ang may kasalanan. Magbihis ka na, honey babe, at may pupuntahan tayo. Lumapit ito sa akin nang hindi humihiwalay ang paningin na sobrang lagkit. Langya talaga. Alam na ngang nakahubad ako'y manyakis pang makatingin. Give it to me! Gago ka! Kinuha-kuha mo mga gamit ko! Ako na. No! Huwag ka makulit, honey babe. Palagi na lang tayo nag-aaway. Hindi na tayo bata para lagi mag-away. Simangot nito. Ako naman ay uminit na ang bunbunan. Kasalanan ko pa talaga. Walang iya ka. Sinabi ko ba sa'yo, puntahan mo ako dito tapos magre-reklamo ka dyan? Umalis ka na nga sa harapan ko. Gago mo talaga. Tinalikuran ko na ang walang hiyang iyon. Baka kapag hindi na ako makapagpigil ay bigla ako na lang itong sungal-ngalin. Pero mabilis ang kamay ng gunggong at hinaklit ang braso ko para humarap sa kanya. Malakas ako napatili nang bigla na lang niya akong buhatin. Natanggal tuloy ang kumot at tanging natatakpan sa katawan ko. Huwag ka niyang magalit. Sobra pa naman kitang namiss, honey babe ko.
Hindi na ako nakatanggi nang bigla na lang niya akong halikan ng malalim. Lahat ata ng galit ko sa katawan ay natunaw sa masarap na halik ni Drake. Oh, this dumb man makes me always marupok. Sa bilis ng pangyayari, heto kami at tinanamnam ang bawat isa. Hindi ko akalain na mas masarap pala ang pagmamake love kapag nag-aaway. Langya talaga, nakatatlo tuloy kami. Matapos ng pangyayaring iyon ay parang magic na nagkaayos na kaming dalawa ni Dracula, pero hindi ko pa rin sinasabi sa kanya ang dahilan kung bakit ko siya nilayasan at kung anong punot dulo ng lahat. Tumawag na lang ako kay Mika na umalis na ako ng bahay nito at mukhang hindi naman nagulat ito dahil alam na nitong sinundo ako ni Drake. Siya pa ata ang nagsumbong. Mabuti na lang din at pinagsilbihan kami ng kasambahay nito. Hindi ko expected na ganoon kasasarap ang pagkain nila. Siguro dahil nagutom ako ng husto at ilang araw na ba akong walang ganang kumain. Dagdagan pa ng 3 rounds namin ni Drake kaya heto ako ngayon sa loob ng sasakyan, busog na busog. Saan ba tayo pupunta? Pagtataka ko dahil papuntang airport ang destinasyon naming dalawa. We are going to Cebu, honey babe. Nakangiting sagot nito. Cebu? Anong meron naman doon? Bumuntong hininga ito. Alex wants to propose this woman. Napasinghap ako. Really? Yeah. Sabay hawak nito sa aking kaliwang kamay. Mahigpit ang pagkakahawak nito. Ako naman ay biglang napatahimik. Ito na naman yung pakiramdam ng napag-iiwanan. Nang makarating sa airport ay iniwan na lang ang kotse namin sa parking. Matapos ng ilang oras ay nakarating din kami at dahil late na rin ay nag-check-in na lang kami sa isang hotel. Hindi ko alam pero ang bilis kong mapagod lately. Kaya nang makahiga sa kama ay ang bilis kong nakatulog. Naramdaman ko ang pagyakap sa aking likuran ni Drake. I feel warmth inside his arms and I love being with him this time. Kinabukasan ay umalis kami ng hotel para puntahan kung saan gaganapin ang venue ng lugar ng engagement party ni Aryan at Alex. Pero dahil gabi pa naman gaganapin ang party ay namasyal muna kaming dalawa ni Drake. Nawala saglit ang lungkot sa buhay ko. Ito ang unang beses na nakapunta ako ng Cebu at hindi ko akalain na maganda pala ang lugar na ito. Para ka ring nasa Manila. Ang daming pwedeng kainin, pero ewan ko ba, parang takam na takam ako sa lahat ng nakikita ko ngayon. Kaya kung ano-ano tuloy ang pinagtututuro ko at hindi naman nagrereklamo ang kasama ko. Mabuti naman dahil nag-e-enjoy ako ng husto. Pagdating namin sa venue ay ganoon na lang ang gulat ko nang makita ko ang ilang kaibigan ko na mukhang bagong dating lang din kasama ng kanilang mga jowa. Lian! Tawag sa akin ng mga ito. Nakakatuwa lang dahil nang nakaraan ay nagkasama kami sa kasal ni Tanya at heto na naman kami para sa mahalagang okasyon para kay Aryan. Ang huling dumating ay si Mika na naka-uniforme kasama syempre ang jowa nitong mukhang tuod. Ang ganda ng venue at talaga naman na pinaghandaan ng araw na ito. Nalaman ko rin na kay Alex pala ang hotel na ito. Oh, nandiyan na ang couple. Get ready guys! Sigaw ng MC. Nang pumasok sa entrance ang bagong engaged na si Aryan at Alex ay sabay-sabay kaming bumati sa kanila. Baka sa mukha ng aming kaibigan ang pagkagulat. She looks so blooming with her maternity dress. Congrats, Beshi! Patakbo ako lumapit kay Aryan at niyakap ito ng mahigpit. Ganon din ang ginawa ng iba naming kaibigan. Maluha-luha pa ang aming kaibigan dahil hindi niya ina-expect ang lahat ng kaganapan. Naging masaya ang araw na ito. Mas nakakatuwa pa dahil sinama ni Tanya ang anak nitong si Trisha. Natatawa na ako kapag naalala ko ang pag-propose dito sa gwapong binatilyo na anak pala ng big boss nila Drake. Si Lander naman ay kuntodo, dikit at bantay kay Tina na akala may mawawala sa kanyang paningin. Parang gustong magtaasan ng balahibo ko sa katawan sa kaswitan nito. Napakalayo kasi ng pagkatao nito sa pagiging sweet. Madalas kaming mag-away na dalawa. Bukas, may lakad tayo Only for girls lang, bawal sa pam-pam. Malakas kong salita na medyo tipsy na. Busangot naman ang mukha ni Drake na nasa kabilang table kasama ng mga kaibigan nito. Kanina pa ako nito inaawat na uminom pero pinapaalis ko siya dahil hindi ko siya feel katabi. Pero ewan ko ba, feeling ko gusto kong maglasing this time. Hindi naman ako broken hearted pero parang ganoon na nga. Hindi ka ba pipigilan ng Drake mo? Tanong ni Grace. Kago siya, kanya-kanyang buhay to. Ngumisi si Mika. Aba, mukhang may war and sweet couple Nag-away kayo? Tanong ni Tanya. Mika, pahiram nga ng rifle mo. Yung isang kasalang sabog pati kaluluwa. Tumingin ako kay Mika. Hala, Ate Lian,
Mukhang matindi ang away ninyong dalawa. Singit ni Tina. Wala naman kaming away. Nabubwisit lang ako ngayon. Gusto ko lang matanggal itong bigat sa aking dibdib. May problema ka ba, Lian? Tanong ni Aryan. Wala. Mabilis akong sumagot at ibinagsak ang hawak na baso na may lamang alak. Parating ng Prince Charming mo, Ate Lian. Si Tina nakatingin sa aming likuran. Magsasalita pa sana ako na bigla na lang na may bumuhat sa akin kaya mabilis ako napasigaw. Ang walang hiyang sa Drake ay binuhat ako sa harap mismo ng mga kaibigan ko na halos lahat ay natameme. Gusto kong kumuwala sa kanya pero masyadong malakas ang ulupong hanggang sa makarating kami ng elevator. Hindi ito umiimi kahit pinagmumura ko na. Nang makarating kami ng kwarto na uupahan namin ay ibinagsak ako nito. Sabi ko sa'yo huwag ka nang iinom. Look at you. Sabay iling ng ulo nito at umalis sa aking harapan. Minura ko lang sa Drake. Wala ako sa mood ngayon dahil ngayon ko lang naramdaman ang pagkahilo. Saktong pagbalik ni Drake ay siya naman pagsusuka ko. Narinig kong bumubulong-bulong ito pero hindi ko maintindihan. Gusto ko na lang ay matulog na. Binuhat ako nito para dalhin sa banyo. Napasigaw na lang ako sa malamig na tubig. Kung may galit ka sa akin, sabihin mo lang. Kago ka. Panduduro ko sa gunggong na ito. Nahihilo na ako. Stop talking nonsense, honey babe. Liliguan na kita para makapagpahinga ka na. Hindi ako nito pinapansin sa iba't ibang klase ng pagyaw-yaw ko. Hinayaan lang ako nito hanggang sa matapos akong maligo. Binihisan at pinagblower ng buhok. Nang makahiga na ako ay saka ito naglinis ng pinagsukahan ko. Kung ganito ba naman palagi ang taong ito ay napakaswerte ko naman. Naramdaman ko ang paggalaw ng kama kaya napadilat ako. Sleep well, honey babe. Hinalikan pa ako nito sa akin noo at matagal na halik sa akin labi hanggang sa nakatulog na ako. Drake's personal voice. Napailing na lang ako sa babaeng mahimbing na natutulog ngayon. Hindi ko alam kung bakit ito nagkaganito, pero hahayaan ko lang siya at baka nagtatampo lang sa akin dahil sa ginawa kong paglalasing nang walang paalam sa kanya. Langya kasing Pharaoh nun eh. Pauwi na ako. Gusto pang makipag-inuman kasama si Alvin. Napasarap naman sa alak at mabuti na lang at inuwi pa ako nito ng buhay. Langya talaga. Hindi ako lasenggo pero ang lakas ng epekto sa akin ng alak na iyon. Nagising na lang ako na nasa malaking sofa sa bahay ko. Nalaman ko pang umalis sa Lian, bit-bit ang gamit nito. Langya talaga, para akong mabaliw-baliw. Kung kani-kanino na ako nagtanong kung saan na ito pero walang sagot sa mga kaibigan nito. Mas ka magulang at kapatid ni Lian ay ilang beses ko nang tinawagan at puro walang alam ang mga ito. Halos lumuhod na ako kay Kevin para tulungan akong hanapin ang babaeng nagpapabaliw sa akin. Sa huli, nalaman kong tinatago pala ito ni Mika na nung una ay nagalit pa sa akin. Tinanggap ko na lang ang galit nito, mapuntahan ko lang si Lian sa bahay nito. Nakita ko ang handbag nito na nahulog sa kama. Nahulog pa ang ilang laman sa sahig kaya pinagdadampot ko. Kinuha ko ang cellphone nito at binuksan iyon. Alam ko naman ang password nito. Napatingin ako sa messages nito. Hanggang ngayon pala ay hindi nito binabasa ang lahat ng messages ko. Ang tigas din ang puso nito. Tinignan ko ang gallery nito at nagulat na lang ako na mag-scroll ako ng pictures. Shit! Inisa-isa ko ang ilang picture. Ngayon ko lang nakita na may sexy picture ito. Suot ang lingerie at may tenga pa sa ulo nito. Masyadong sexy at halos makita na ang hindi dapat makita. It looks so sexy and romantic. Kailan ito nangyari? Tinignan ko ang timeline kung kailan at anong oras iyon. Oh shit, bigla ako napaisip. Kaya pala sabi ni Ninita ay nag-deliver ng flowers at masaya pang kinuha iyon ni Lian. Pero kinagabihan ay pinagtatapon lahat iyon sa basurahan kasama ng mga kandila. Parang gusto kong suntukin ang sarili ko. You're so dumb as ever, Drake. Ilang beses ako napamura sa sarili ha. Mabilis akong lumapit sa kama at niyakap ng mahigpit ang babaeng pinakamamahal ko. I'm sorry. I didn't know. I love you so much, honey babe. Mas lalo pa itong niyakap ng mahigpit. Mahal na mahal ko ito. Sobrang mahal na mahal. And I will do everything to make her happy again. Lian's personal voice. Kababalik lang namin mula sa Cebu at talaga namang nag-enjoy kami lahat kasama ng mga kaibigan ko. Siyempre, ako lang naman ang promotor sa lahat ng kalokohan at mabuti na lang game ang lahat, kahit mga buntis pa ang iba.
Nagpunta lang naman kami sa Pescador Island. Hindi man nasunod ang gusto kong for only girls lang sana ay ayos na lang. Bukod sa ayaw ng mga jowa ng kaibigan ko ang magkaroon kami ng time, ay mas lalong ayaw ni Drake. Hindi nga ito humihiwalay sa akin na parabang isang tuko. Nung unay naaasar pa ako pero kalauna naman ay naging okay na sa akin. Gabi na rin kaming nakarating dito sa castle ni Drake. Nakakapagod man ay masaya naman. Nakalimutan ko kahit paano ang inis ko kay Drake kapag nabibisi ang utak ko. Napansin ko rin kung paano akong asikasuhin ito at alagaan. Super lambing din ito na palagi naman itong ginagawa pero mas matindi naman ang pagpapababy nito sa akin. And I feel so happy and secured. Miss Lian, tumawag ang mami mo po kanina. Hindi ka daw po makontak. Kaya kung umuwi na daw kayo, itawagan mo daw siya. Paglapit sa akin ni Bidang. Okay, thank you. Ninitaan ko ito at nagpatuloy na sa paglakad papuntang kwarto. Hindi sumunod sa Drake dahil dumiretso ito ng kanyang opisina. Napansin ko ngang panay ang tawag ng ibang clients dito kahit nasa bakasyon si Drake. Mabuti na lang ay walang trabaho at walang iniintindi sa buhay kundi ang magpaganda na lang. Well, pwede rin naman ulit ako magtrabaho. Siguro yung pangmalakasan na trabaho. Let's see kung ano matitipuhan kong trabaho. Hello, Mommy? Nilakasan ko lang speaker at saka naghubad ng damit. Wala akong tinira habang naglalakad papuntang banyo. Gusto kong magbabad sa bathtub dahil pakiramdam ko ay ang init-init ng katawan ko at nilalagkit ako. Yes, my dear. Mabutin ba tumawag ka na? May pinuntahan po kami ni Drake with my friends, Mom. Arian was finally engaged to Alex. Yeah? Yeah, I hear that. Glad she'll settle down very soon. Leander told me recently. Yeah? So how's your day, Mom? Something happened ba? Where's Daddy? Tanong ko. We are doing great, my dear. Tinawagan lang kita dahil na-miss kita sobra. Ay, nalulungkot ako lately dahil pakiramdam ko may iwanan ako ng mga anak ko. Malungkot na salita ni Mommy. Nakasalubong ang kilay ko sa sinabi ni Mom. Why, Mom? Nandito lang naman ako palagi. Kahit gala ako at hindi makapagstay sa isang lugar, still you help me. Si Leander, hindi na po kayo dinadalaw? Don't worry, Mom. I'm going home tomorrow. Bumuntong hininga si Mommy. Yeah, mabuti pa nga. By the way, naalala mo ba si George, my dear? Biglang nagbago ang boses ni Mommy at parang na-excite. Yeah? Dumaan sila dito nung nakaraan with his mom. Aba, at mas lalong naging gwapo ang batang iyon. And? Tinatamad kong sagot. Kilala ko ang taong tinutukoy ni Mommy dahil kumari nito ang nanay ni George na mukhang nerd ng panahon na nanligaw ito sa akin. Palam-palam pa kasi iyon dati at napakalaki pa ng salamin. Kasabay pa ng braces nito sa ngipin dahil sobrang malalaki na parang si Bugs Bunny. Wala lang. Ipinakamusta ka lang niya sa akin. I rolled my eyeballs and closed my eyes. Marami pa sinabi si Mommy na nakakatamad namang pakinggan lalo na kung tungkol kay Bugs Bunny. Pagdilat ko ng mata ay napamura ako ng malakas. Drake! Malakas kong tawag dito. Nakapangawang kasi ito habang isang kamay ay hawak ang phone na malakas ang volume ng speaker. Busangot ang mukha nito. Hello, my dear? What happened? I heard you murmur there. Nothing, Mommy. Nagulat lang ako. Saan ka nagulat? Makulit na tanong ni Mommy. Sa ipis, Mommy. Dahil maglinis kayo. Iniipis na kayo dyan. Opo, Mommy. Okay, see you tomorrow na lang po at kailangan ko na itong patayin. Bye. Love you. Si Drake na ang nagpatay ng tawag at isinuksok yun sa bulsa ng kanyang maong pants habang hindi inaalis ang mata sa akin. Ano naman bang problema nito? What? Nakatingala ako sa kanya dahil andito pa rin ako sa bathtub na masarap ang maligamgam na tubig. Is that George Lopez? How did you know him? Pagtataka ko, hindi ito sumagot bagkus ay tinalikuran lang ako nito at lumabas ng banyo. May tinamaan atang pagkabaliwang sa ngayon. Umahon na ako ng bathtub dahil bigla na lang ako nawala ng gana. Mabilis ako nag-shower at nang matapos maligo ay nagsuot lamang ako ng roba. Paglabas ko ng banyo ay walang bakas ni Drake sa loob ng kwarto nito. Mabuti na lang at tinatamad ako ngayong bumaba kaya imbis na hanapin ito ay nag-blower na lang ako ng buhok. Wala ako sa mood makipag-usap sa taong iyon, lalo pa at parang tamad na tamad akong kumilos ngayon. Maganda pang itulog ko na lang ito at uuwi ako ng bahay bukas. Maaga akong nagising kinabukasan hindi dahil sa alarm kundi sa sama ng panlasa ko. Nakailang ulit akong sumuka. Naramdaman ko na lang na may kamay na humahagod sa akin likuran. Are you okay, honey babe?
pag-aalalang tanong ni Drake sa akin. Matapos kong maghilamos ay inabutan ako nito ng pamunas habang wala itong tigil sa kakahagod sa aking likuran. May nakain ka ba or something? Umiling ako. Wala. Are you sure? Yeah. Dali na kaya kita sa ospital. No need. Baka nalamigan lang ako last night. Baka sa pagbabad ko ito sa bathtub ng matagal. Kahit hindi kumbinsido ay inasikaso naman ako ni Drake. Maski ang breakfast ko ay siya pa ang nagluto. Ewan ko ba, parang naglaway ako ng husto nang maamoy ko ang simpleng pagluluto ng sinangag na kanin. Corned beef na may itlog at hot chocolate ang inihain nito sa akin. Tuwang-tuwa ako nang makakain at talaga naman na nakatatlong pinggan pa ako sa sarap. Thank you. Masaya ko siyang kinurot sa pisngi dahil ang cute-cute niyang tingnan ngayon. Glad you like it, honey babe. Of course. I love you kaya. I do love you more than my life. My Lian, I love you so much. Masayang hinalikan ako dito sa labi. Naging maayos naman ang pagbiyahe namin pauwi sa aming mansyon. Agad na sumalubong si Mommy sa amin. Niyakap ko itong mahigpit at tinalikan sa pisngi. Ganon din ang ginawa ni Mom kay Drake. You look more younger these days, Mommy ko ah. Natawa naman si Mommy na parabang kinilig sa papuri ko. Of course, iya. Edad lang ang tumatanda pero hindi ang mukha. Sabay kaming natawa ni Mommy. Pumasok kami sa loob habang si Daddy naman ay pababa ng hagdan na nakapajama lang. My dear princess! Masayang lumapit si Daddy at yumakap sa akin at hinalikan ako sa ulo. Missed you, Daddy. Mas lalong na-miss kita, my dear princess. Ikaw lang hindi umuwi dito eh. Pambihira. Napapailing pa si Dad pero natatawa naman. Dad and Drake talk and laugh together na sila lang ang nakakaalam dahil may sarili silang mundo. Habang si Mommy naman ay panay ang kwento ng buhay ng mga kumari nito at sa pag-travel nilang dalawa nila ni Dad. So, wala na rin palang balak umuwi itong si Lander, Mommy? Tanong ko habang nakasunod dito sa dirty kitchen. Ay, ewan ko ba sa isang iyon? Simula nang mapasa sa kanya ang kumpanya ng daddy niyo ay parang nakalimot ng umuwi dito. Nakastay na lang siya palagi sa kanyang kondo. Nalaman ko na kapag palagi may free time ay nagpupunta siya sa kanyang girlfriend na hanggang ngayon ay hindi man lang niya ipinapakilala sa amin ng daddy mo. Napapailing na salita ni Mommy.